Sa isang maliit na bayan ay mayroong isang kainan na tinatawag na Tiyanas Karinderya. At sa kasalukuyan, sa karinderya na iyon, may dalawang babaeng nagchichismisan habang aksidenteng narinig sila ng isa pang babae na nagngangalang Amaya, ang bida ng kwentong ito. Networker? Shh! Rason lang niya yun. Sigurado ako, napakasamang dahilan naman yan. Dahil hindi lang siya makahanap ng trabaho. Sabi ng isang babae na malamang mga nasa 30 taong gulang na. Agree ako dyan, Mari. Naku, napakabata niya, pero sinungaling na siya. At ang kanyang trabaho ay isang scam. Hindi ako makapaniwalang ginagawa niya ito. Hindi lang yon. Nasa edad na siya na kung saan maaari na siyang maging doktor o engineer. Pero pinili niyang manatili sa bahay nila at hayaang pakainin siya ng kanyang mga magulang. Napakawalang uhiya talagang bata. Sagot naman ng isa pang babae. Pero kung pipiliin niyang sayangin ang buhay niya ng ganito, hindi natin yan kasalanan. Kasalanan niyang pananatili sa kanilang bahay buong magdamag at walang ginawa kundi harapin ang kanyang computer na para bang ito na ang linya ng kanyang buhay. Ang bobong dalaga talaga. Sayang naman ang kagandahan niya. Sabi ng isa pang babae. Pero sa pagkakataong ito, may mapanuksong ngiti na sa kanyang mukha. Tapos, bigla na lang tumawa ang kaibigan niya. Anong kagandahan? Hindi mo na kailangan magsinungaling. Wala siyang kagandahan o utak. Para siyang bato. Kawawang dalaga talaga. Panunuyan ng babae bago nagtawanan sa isa't isa ang dalawang tsismosang babae. Abala sila sa pagchichismisan tungkol sa ibang tao kung kaya't nakalimutan nilang nasa pampublikong lugar pala sila. Ibig sabihin, hindi nila alam na may nakakarinig pala sa lahat ng kanilang mga sinabi. Ang nakarinig ay si Amaya, ang babaeng pinag-uusapan nila. Pinag-uusapan nila ako ng masama at hindi nila alam na naririnig ko ang lahat ng mga ito ngayon. Grabe talaga sila. Bulong ni Amaya sa sarili bago tumayo at iniwan ang kanyang kalahating pagkain sa mesa. Hay, nawalan na ako ng gana dahil sa dalawang iyon. Sabi ni Amaya bago naglakad pa uwi na may dalang isang bag ng mga pinamini sa kamay. Ma, nakauwi na po ako. Sigaw ni Amaya sabay pasok sa bahay nila. Wala siyang natanggap na reply mula sa kanyang ina na nasa bahay sana, ngunit napansin niyang walang tao. Asan kaya si Mama? Tanong ni Amaya sa sarili. Ngunit mabilis niyang nakalimutan iyon habang paakyat siya sa hagdan para pumunta sa kanyang silid. At pagkarating sa kwarto niya, dali-dali siyang umupo sa harap ng computer niya at nagsimulang magtrabaho muli. Ilang oras na nagtatrabaho si Amaya sa harap ng computer na hindi niya napansin ang oras hanggang sa narinig niyang tinawag siya ng kanyang ina. Amaya, bumaba ka na at kumain na tayo. Sigaw ng nanay ni Amaya, kaya dali-daling tumayo si Amaya galing sa kanyang kinauupuan at lumabas ng kanyang silid upang bumaba sa kusina. Hi Ma! Bati ni Amaya sa kanyang ina nang makita niya itong naglalagay ng mga plato sa mesa. Hello Amaya, kumusta ang araw mo? Tanong ng nanay ni Amaya bago naglagay ng kaldero ng pagkain sa harapan ng kanyang anak sa lamesa. Okay naman Ma, sagot ni Amaya at tumaas ang kilay ng kanyang ina bago muling nagsalita. Paano naman ang trabaho mo? Kumusta na ang progress mo? Tanong ng ina ni Amaya at minasahe muna ni Amaya ang kanyang sariling mga templo bago nagsalita. Okay lang naman po, mahinang sabi ni Amaya habang sumasagot. Sa puntong ito, nalaman na ng kanyang ina na tiyak na may mali sa kanyang anak. Amaya, nagsimula ang kanyang ina. Sa puntong ito, alam ni Amaya na hindi susuko ang kanyang ina hanggat hindi nalalaman kung anong problema ng kanyang anak. Kaya't napagpasyahan niyang makipag-usap na lamang sa kanya. Nag-iingay na naman sila Ma. Ani Amaya na nagpapahiwatig ng narinig niyang usapan kanina. Alam ng ina ni Amaya kung ano ang ibig sabihin niya dahil ilang buwan ang pinag-uusapan ng mga tao ang trabaho ni Amaya.
Mula nang hindi sinasadyang sabihin ito ng ina ni Amaya sa isang pakikipag-usap sa isang malakas na bibig na tao. Bigla na lang umupo sa tabi niya ang kanyang ina. Pasensya na talaga, Amaya. Kasalanan ko kung bakit pinag-uusapan ka ng masama ng ibang mga tao. Ipinagmamalaki kita sa iyong trabaho dahil ginagawa mo ang gusto mo at kumikita ka para sa iyong sarili. Pero kung hindi ko sana aksidenteng nasabi yun kay Rosal, na chismosa, hindi mo na sana kailangan magtiis na insultuhin at kutiin ng mga tao. Kaya pasensya na talaga, anak. Paumanhin ng ina ni Amaya. Napabuntong hininga si Amaya bago ngumiti sa ina. Anong pinagsasasabi mo, ma? Wala kang ginawang mali. Masaya ko na proud ka pa rin sa akin kahit nasa loob lang ako ng bahay at kahit hindi ako doktor o engineer, kagaya ng ibang mga kaedad ko na mga babaeng kilala natin. Kasalanan nila ang pagpuna sa lahat ng mga ginagawa ko at paghusga sa akin base sa mga naririnig lang nila. Hindi nila ako kilala at hindi nila alam kung ano ang kaya kong gawin, kaya lahat ng ginagawa ko ay hinuhusga nila. Hindi mo kasalanan, ma. Napapaligiran lang talaga tayo ng mga masasamang taong mag-isip. Sabi ni Amaya para bigyan ng katiyakan ng kanyang ina na bilang ganti ay malungkot na ngumiti sa kanya. Ano nga palang hapunan natin, ma? Ani Amaya na mabilis na iniba ang usapan at naintindihan naman agad ito ng kanyang ina at ayaw niyang pag-usapan pa ito. Kare-kare, ang paborito mo. Halika, kumain na tayo para makapagtrabaho ka na. Sabi ng nanay ni Amaya at ngumiti si Amaya bago siya sumunod sa kanyang ina sa kusina. Kahit ilang araw na ang lumipas, patuloy pa rin sa pagsasalita ang mga taong may bibig na hindi matahimik. Pabigat. May narinig si Amaya na nagsabi habang bumibili siya ng toyo sa tindahan. Nang lumingon siya para tingnan kung sino ang nagsabi noon, nakita niya ang isang grupo ng matatandang babae na nakaupo sa gilid habang nag-uusap at nagtatawanan sa bawat isa. Hindi kailangan ng isang henyo upang maunawaan na siya ang pinag-uusapan ng mga babae. Biglang tumingin sa kanya ang isang matandang babae at tumawa. Hindi ba't ikaw ang babaeng umaasa sa kanyang kawawang ina para sa lahat? Bakit hindi ka kumuha ng trabaho at suportahan mo ang iyong ina? Ang pagiging tamad ay hindi magdadala sa iyo kahit saan. Sabi ng matandang babae. Banayad na kinukutya si Amaya. Mawalang galang na po, pero hindi po ako nagtatamad-tamaran. Sinusuportahan ko ang nanay ko sa perang kinikita ko sa pagiging networker at tinutulungan ko siya. Mangyaring huwag po kayo sanang mag-assume ng mga bagay tungkol sa akin. Magalang na sinabi ni Amaya sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit mali ang naisip ng matandang babae at naisip niya na sinasadyang binabastos siya ni Amaya. Aba, wala ka bang respeto sa mga nakatatanda? Ang lakas ng loob mong magsalita. Sigaw ng isa sa mga matatandang babae. Napakasama mong bata. Hindi ka lang pabigat sa nanay mo. Scam pa ang trabaho mo at walang galang ka pa. Wala kang ibang manners. Saway ng matandang babae kay Amaya. Humihingi ako ng pasensya. Hindi ko sinasadyang masaktan ang sino man sa inyo. Humingi ng tawad si Amaya. Pinilit niyang huwag na lang magsabi ng kahit ano pa dahil alam niyang lalala lamang ang problema at iisipin ng matandang babae na sinasadya niyang bastusin sila. Nagpakawala na lamang ng isang malakas na palatak ang matandang ginang habang iwinawagayway ang kamay. Hudyat na gusto na niyang lumayo si Amaya. Magalang na yumuko si Amaya bago naglakad palayo para umuwi habang kinukusot ang kanyang mga mata para pigilan ang mga luhang nagbabadyang bumagsak dahil sa kahihiyan na kanyang nararamdaman. Nakaramdam si Amaya na parang wala siyang kapangyarihan pero alam niyang kailangan niyang maging matatag dahil gusto niyang patunayan na mali ang mga matatandang babaeng iyon. Hindi inaasahan ng mga matandang babae na darating ang araw na mapapatunayang mali sila.
Hindi nila inaasahan, isang araw, magiging kabaligtaran si Amaya sa inaakala nilang siya. Para saan ang linyang ito? Tanong ng isang matandang babae matapos niyang mapansin ang linya ng mga taong nakatayo sa harap ng isang pamilyar na bahay. Ah, Manang, si Mrs. Tortelio at ang kanyang anak na babae ay namimigay ng mga bag ng mga pamilihan. Sinabi nila na kahit sino ay maaring tumayo sa pila upang tanggapin ang mga bag ng mga pamilihan. Kaya't dapat tumayo ka na rin sa pila para tanggapin mo ang sayo. Sabi ng babaeng sumagot sa tanong ng matandang babae. Tumango ang matandang babae upang ipakita na naintindihan niya ito. Saka siya lumayo para tawagin ang kanyang mga kaibigan. Mare, namimigay ng libreng grocery si Mrs. Dortelio at ang kanyang anak na babae. Pupunta ka ba para tanggapin ang sayo? Tanong ng matandang babae at sumagot naman ang kanyang kaibigan. Oo naman, Mare, libre ito. Paano ko tatanggihan ang mga libreng groceries? Tanong ng kaibigan niya habang kumukuha ng eco bag na gagamitin niya sa paglalagay ng mga ibibigay na groceries. Tara na, kumuha ka na lang din, sayang naman. Maya-maya pa ay dumating na ang dalawa sa tapat ng bahay kung saan may pila. Agad silang pumila at naghintay. Nang sa wakas ay sila na, binigyan sila ng anak ni Mrs. Dortelio na si Amaya ng isang bag na puno ng mga pamilihan. Ang mga pamilihan ay naglalaman ng bigas, mga dilatang pagkain, noodles, cup noodles, kape, at iba pang pangangailangan. Tinanggap muna ng kaibigan ng matandang babae ang kanyang baon ng mga pinamili at mabilis na umalis. Pagkatapos magpasalamat. Naiwan ang matandang babae sa pila at kasunod na tinanggap ang kanyang bahagi ng mga pinamili. Nanalo ba ang nanay mo sa loto? Kaya kayo namimigay, iha? Walang pakundangang tanong ng matandang babae sa dalaga habang tinatanggap ang mga pamilihan. Ah, hindi po ito mula sa aking pera. Sobra na ang kinita ko. Kaya napagdesisyonan kong mamigay ng groceries para sa mga nangangailangan. Ani Amaya at nanlaki ang mata ng dalawang matandang babae. Gulat na gulat sila sa kanilang narinig. Sinasabi mo ba sa akin na ang mga pamilihan na ito ay mula sa iyong sariling bulsa? Imposible yan. Ibig kong sabihin, ang iyong trabaho ay networking. Tinapos ni Amaya ang pangungusap para sa kanya. Bumuntong hininga si Amaya bago nagsalita. Alam kong naniniwala ka na scam ang trabaho ko at para wala ito kumpara sa pagiging doktor o engineer. Pero hindi nyo naiintindihan, Manang. Ang pagiging networker ang siyang rason kung bakit umasenso ako. Naibibili ko na ang nanay ko kahit anong gusto niya at nagagamit ko na ang pera ko sa kahit ano. Ngunit kahit na maaari kong bilhin ang anumang bagay para sa aking sarili, pinili kong gawin ito dahil sa tingin ko, ang pagtulong sa ibang tao ang pinakamagandang regalo na maibibigay ko sa aking sarili at sa aking ina. Gusto kong tumulong sa mga nangangailangan dahil alam kong hindi lang kami ng aking ina ang nakararanas ng kahirapan at ito din ay nagpapasaya sa akin at sa aking ina. Nakangiting sabi ni Amaya. Hindi na napigilan ng matandang babae na yumuko sa hiya. Dahan-dahan niyang ibinalik kay Amaya ang bag ng mga pinamili, ngunit nagulat siya nang bahagyang itulak ni Amaya ang bag ng mga pinamili pabalik sa kanya. Manang, pinipilit kong tanggapin mo po ito. Ang mga groceries na ito ay para sa lahat. At masama ang pakiramdam ko kung hindi kayo makakakuha nito. Sabi ni Amaya. Tahimik na nagpasalamat ang matandang babae habang tinatanggap ang mga pinamili. Pasensya na, iha. Mukhang nagkamali ako sa iyo. Tama ka. Hindi dapat ako nag-assume ng kung ano-ano tungkol sa iyo. Kasalanan ko, pasensya na ha. Humingi ng tawad ang matandang babae. Nagulat si Amaya
sa biglang paghingi ng tawad pero napalitan ng ngiti ang kanyang pagkagulat. Pinapatawad kita, Manang, at hindi naman ito gaanong nakaabala sa akin. Sa katunayan, ito ang nag-udyok sa akin na maging mas mahusay. Dahil gusto kong patunayan na mali kayo. Nakangiting sabi ni Amaya at tumango ang matandang babae. Ako ay nagkamali. Ang ganda talaga ng ugali mo. Ang katotohanan na tinutulungan mo ang mga taong katulad ko. Kahit na pinagtatawanan kita at pwede mo naman sanang gamitin ang pera mo para sa iyong sarili. Ngunit ikaw ay talagang isang mabait na babae. Pagpalain ka ng Diyos. Nakangiting sabi ng matandang babae. Nang matapos ang araw at wala ng mga tao sa pila, tinulungan ni Amaya ang kanyang ina na ibalik ang mga bag ng mga pinamili na hindi nakuha at ibinalik sa loob ng kanilang bahay. Mukhang masaya ka, sabi ng ina ni Amaya matapos mapansin ang ngiti sa mukha ng kanyang anak. Opo, Ma. Ngayong araw, nakatulong ako sa mga tao at napatunayan din ang aking halaga. Masayang-masaya talaga ako. Nakangiting sabi ni Amaya at hindi napigilan ang kanyang ina na ngumiti rin bago niyakap ang anak. Masaya ako na masaya ka. Well then, kumain na tayo? Kaldereta ang ulam, sabi ng nanay ni Amaya at mabilis na tumayo si Amaya at masayang pumunta silang dalawa sa kusina.